Ako, napaghahalata ako na itong si Prosecutor General Padulyon. Maya't maya, nasa social media siya, nasa mainstream media siya. Balak mo man tumakbo sa 2028? Kaya dito sa video na to, sinopla ko siya nitong si Sherben Tulfo Diyan sa kanilang press con sa Kamuning Bakery Cafe. Kasama din ho nila diyan etong si Toby Tiangco. Dito rin ho sa video na to, interview ho nitong si Pinky diyan sa story ko ng ating papasadaan. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayon na nga mga kababayan, umpisahan natin ang ating talakayan dito sa interview nitong si Pinky dyan sa story ko na kung saan talagang pinagpipilitan ho niya na siya daw ho dismayado doon sa ilinabas na report ng mga taga-minority dyan sa Senado. Paano sila hindi maglalabas ng committee report? Minority report o observation man yan dyan sa nangyayari sa Blue Ribbon. Masyado kang ang dami mong kaartihan At hindi malaman ng mga ordinaryong Pilipino kung saan nga ba papunta yung direksyon ng iyong pag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon na yan. Kaya kung meron man maglabas ng report kaugnay dyan sa mga kabalbalan na ginagawa mo na yan, Pinky, huwag kang masyadong parang bata. Masyado kang balat sibuyas, di ba? Ito ang banat nito si Pinky. Kung gusto nilang bastusan, di bastusan. Aba, talaga naman. Napakamaldita mo ngayon, Pinky, ha? Napakalandi mo. Kung gusto nila ng bastusan, di bastusan. Kaya nga sabi ko, respect begets respect. You insult me, I'll insult you back. Aba, landi-landi, Masyado malandi. Wag iunang landi. Makabaklaan mo. Diba? Walang makitang direksyon ng mga kasama mo. Naglabas sila ng kanilang committee report. O naglabas sila ng minority report. Huwag kang masaktan. Bakit? Masakit ba? Na sila kaya nilang tumbukin yung mga mastermind at ikaw na nakailang hearing ka na, mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino talaga ang mastermind? Yan ang problema dyan. Si Senator Ping Lacson, etong si Amy Marcos, alam na nila, nagsusumigaw ng mga ebidensya. Hindi na sila nagcheche bureche pa yung linilis pa nila. Diretsuhin mo na kasi, Pinky. Kaya mo bang pangalanan si Martin Romualdez? Oo, hindi. Kung hindi, mag-resign ka na ng pagkasenador. Dyan sa Blue Ribbon, ibigay mo kay Sean Marcoleta. Sabi mo, hindi ko kaya talaga Kaya na lang, Sen Marcoleta, tingnan natin kung gaano talaga siya kahusay. Tingin ko naman, kakanayang si Senator Rodante Marcoleta kung sakaling hamunin siya na talagang palabasin ang katotohanan dyan sa issue na yan. Walang humpay na cover-up Mapa legislative, executive, pati sa judiciary, talagang nakikita ho natin yung ginagawa ho nilang orchestrated move para pagtakpan ng mga kabalintunaan dito sa issue na to ng mga maanumalyang flood control project. Diba, kitang-kita naman ng mga kababayan kung sino ang mastermind. Pero hindi pa rin mapinpoint nitong si Baklitang Ping Lacson kung sino talaga ang mastermind. Para pakinggan natin story code game. More to Senate President Pro Tempore, Senator Ping Lacson. Senator Lacson, good afternoon. Thanks for being with us again. Yeah, good Pinky, ayusin mo afternoon, Regina. Sec Ronald, Ed, and andyan na ba si Ami? Wala pa, sir. Wala pa, sir. Naglalamihan Wala pa. Alright. Good afternoon, Senator. Good afternoon, Sec. Okay, what are we talking about? I guess yung Minority hearing, report. Minority The report, Minority Blue report. Ribbon Committee hearing that napanood namin yung Blue Ribbon Committee hearing on Monday, Senator, and your frustration is very apparent. Talaga? Umabot na sa, I watched your opening statement where you ended by saying, shut the, bleep up. What got you to this point? Why are you Shut the bleep up. Ito talagang si ate, oo. Kayado niyo yan. Kalmahan niyo lang. so angry and so frustrated now? Yeah, out of frustration kasi we're all members of the Blue Ribbon Committee. If they have some issues to raise, they should raise it during the committee hearing. After all, everybody is contributing, Kaya nga tayo umabot sa punto na there are cases filed already, there are cases undergoing preliminary investigation, merong papailan pa.
kaya tayo umabot sa ganito, hindi naman sa pagmamalaki, largely because of the contribution ng Senate Blue Ribbon Committee. Pagkatapos i-undermine yung integrity by saying so many things, so many bad things about the committee, parang unfair naman. Not Hindi, only to me, unfair. lalo na sa mga ibang members na who have been actively participating. Ang dami lang na... Sino ba yung isa sa mga naglabas? Senator Rodante Marcoleta, actively participating naman siya. Oh. Dami talagang talagang si Baklita. I'm not claiming credit for what is happening, but at least the whole committee, the entire Senate, kasi after all, ang membership ng Blue Ribbon, 17 plus 3 ex officio. So practically, that's the whole Senate. In relation dyan, Senator, baka pwedeng ipaliwanag sa mga tikapakinig natin, ano ba itong minority report na ito? No? Ano bang ibig sabihin yan? No? Yeah. Dahil marami hindi alam kung anong minority report na yan. Okay, ang background pagka ang legislation, nagsisimula ito sa first reading, may magpapile muna ng bill. Pagkatapos babasahin ito, ang tawag doon first reading. I-refer sa committee, magkakaroon ng committee hearings, pagkatapos gagawa ng committee report, i-report out sa floor, magkakaroon ng deliberation o interpellation and amendments, committee amendments, then individual amendments. Tapos, kung ito'y resolution, hindi ito bill, i-adapt yung committee report ng plenaryo. Now, they have stayed long enough sa Congress, either as congressmen, representatives, or senators, not to know the rules and procedures sa inquiry in aid of legislation. Yung Blue Ribbon, motu proprio ito wala naman tong resolution kasi this is the only committee na pwede magsagawa ng motu proprio investigation. So, ganun nangyari. So, ang gusto nila ay ipasok yung minority report na tinatawag nila. Kaya nga pinadala sa office ni Senate President na ipinasa ni Senate President Tito Soto sa Blue Ribbon Committee. Now, how will I treat it? May kasabihan tayo, respect begets respect. Yan. How do they expect na i-treat ko yung kanilang sinasabing minority report with respect? Kung sila mismo o yung committee report, yung sinasabi ng minority report, nagsisimbolize ng disrespect sa committee. Nagsisimbolize ng disrespect kasi nandun ang pangalan ni Martin Romualdez. Pero kung wala yung pangalan ni Martin Romualdez yun, baka sabihin pag-isipan nila yan kung ano yung minority report na yan, di ba? Bihira. So, di ba, napaka-unfair naman na dinisrespect nila sa pamamagitan ng minority report na pinipreempt yung final committee report ng Blue Ribbon regarding this. Teka lang, anong pinipreempt? Hindi pa ba malinaw sa inyo na kung ano ang kakahinatnan ng committee report na yan? Di ba? Kung talagang tutuntunin lang natin, ika nga ni Senator Dante Marcoleta, ang ebidensya at testimonya ng mga nagsalita dyan, yung minority report, yun dapat ang kalalabasan na majority report. Kaso ayaw mong paunahan kasi ayaw mong nasasapawan. Di ba? Same issue or issues tungkol sa flood control project. Masapawan So how do they expect me na i-treat with respect yung halang dokumento? I won't even dignify. Kaya sabi ko nga, kay Senate President, na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust. Okay lang problema. Chairperson kayo, wala nang problema. Kung gusto mong i-trust ka, Nenzo, wala nang problema. Pero malinaw sa sambayanan at ilinabas na yan ng mga ng media na kung saan talagang ang gitna at sentro nitong lahat ng usapin na to, si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Ngayon, kung hindi yun ang lumabas sa iyong partial committee report, ibig sabihin, dinidribble mo lang kami, lang yakang baklita. So, Senator, hindi siya parang dissenting opinion. No? Hindi siya gano'n. Dissenting Halimbawa opinion. sa Alam mo, Supreme Court, mabuti dissenting nabanggit opinion. mo yung dissenting opinion. Pag nag-route ako, and I intend, kung matatapos na yung partial committee report, i-route namin ito next week. Pagka may session na kami. So, kailangan dito, majority ng members ng committee para ito ma-report out.
pag ito'y kulang sa pirma, whether ito'y concurring o dissenting, kasi ang ginagawa namin, kung hindi kami sang-ayon doon sa binasa namin na yung committee report, it's a draft committee report. Maglalagay kami ng I dissent. Ibig sabihin, hindi ka sumasang-ayon, pero pipirmahan, duty mo na pirmahan yung committee report dahil member ka. Or, pipirma ka with reservations. Or pipirma ka, will interpolate. May comment ka sa ilalim. Ganun dapat ang ginawa nila. Kung ano man yung nilalaman ng sinasabi ng committee report at hindi sila sang-ayon sa lalabas pa na partial committee report, maglagay sila ng I dissent o kaya will interpolate. Pero sir, it cannot... Ganun, kasi- Yeah, yes sir. Go ahead, Yeah. sir. Iisa lang naman ang Blue Ribbon Committee, hindi dalawa eh. Ang sinabi ko nga kay Senate President, alam mo, delikado ito. This may set a bad precedent na Alam mo yung anong delikado? Ang delikado dito na yung kahit na ang dami ng mga nagsalita at itinuturo kung sino yung mastermind, pilit pa rin iniiwasan ng komite. Yun ang pinaka-delikadong president. Yung ginawa ni Senator Rodante Marcoleta at ng mga minority, hindi bad president yun. At least nagkakaroon tayo ng check and balance sa mga komite na kung saan pagka ginagamit na ng mga taga-Malacanang o nagpapasailalim na sa kapangyarihan ng mga bilyonaryo, kung sino man ang may hawak sa mga komite na yan, merong kakayahan ng mga minority para i-call out ang kakulangan na ginagawa ng mga siraulo kung sino man sa mga darating na panahon ang hahawak ng kung anumang komite na yan. ina-undermine yung integrity ng Senado as an institution. Ano ba? Dalawa ba Senate natin? Dalawa ba ang ating Blue Ribbon Committee? Masamang president yan, ha? Baka maging pagka ito pinabayaan natin, lalabas yan sa mga susunod na mga panahon. Laging merong dalawang report na lalabas. Huwag mong pabayaan, wala namang problema, ibabasura mo nga eh. Pero ang problema dito, hindi natin may tatago ang katotohanan na nakita na ng sambayanan yung report na yan at yung nasa utak ng sambayanan, yun ang nakita nila doon sa report na yan. Base sa payak na pag-aanalisa ng mga ordinaryong Pilipino kung ano nga ba ang punot dulo, kung sino nga ba ang tunay na mastermind dyan sa issue ng mga maanumalyang flood control na yan. Yun ang hindi mo matanggap, Pinky. Na naunahan ka pa ng mga taga-minority. Ganun sila katatalino. At ganun naman kayo ka-aaso dyan sa yung mga kasapakat nyo dyan sa Blue Ribbon na yan. Ganyan kayo ka-aaso sa mga oligarko at ng mga boss nyo dyan sa House of Representatives at Malacanang. Sa isang committee lang. Merong minority, merong majority, merong final. Hindi yan katanggap-tanggap. And alam mo, rules ang sinasabi natin dito, ang i-invoke natin dito, rules of the Rules. Senate. Kaya nga kami merong libro eh. Yeah. Yun ang aming Bible na susundan namin. Kasama ba sa Bible nyo na magpakaaso sa mga oligarko? Kasama ba sa Bible na hindi isama si Martin Romualdez sa mga may sabit dyan sa mga maanumalyang flood control project? Kasama ba yun sa Bible nyo? Hindi, tatanong lang naman ako kasi yun ang nakikita namin ginagawa ng committee nyo eh. Yes, sir. Pero sir, it cannot be a dissenting opinion or report yet because you don't have your report yet, I suppose, di ba? Correct, Ed. So, Anong dinidissent nila? Oo. Wala pa yung committee report. oo. Pambabastos talaga. Talagang pambabastos. Pinipreempt nila. So ngayon gusto nila. Kaya magsalita si Ed Lingao, meron siyang pinupursong point. Daldal ka ng daldal eh. Di ka naman dating ganyan eh. Yan tuloy, pinagkakamalan ka ng mga kababayan natin nakakapanood ng video nito. Bakit napaka-defensive nito si Pinky? Siguro may period siya. Bigyan ng halaga. Bigyan ng pansin yung committee report by submitting it to the Office of the Senate President. Sir, Pero sir, I'm wondering kasi on the other hand, you're looking at 6 senators who signed into this minority report, and that's basically 1/4 of the Senate. So kahit paano, it's not a number that you can laugh Not at or insignificant. you can disregard. Well, 1/4 of the Senate or the members, hindi yun majority. Yes, sir. So paano mo ilalabas yung report na yun kung walang signature yung majority Nailabas ng na nga. members ng Ang tanga naman ito si Pinky. Nailabas na nga. Nagmamatter pa ba yung iyong mga pananaw kung anong klaseng report yan o kung ano man yung pananaw ng committee dyan sa report? It doesn't matter. Wala ka na kaming pakialam dyan. Ang importante dito, ganito lang ho kasimple yan. Ang importante dito,
nakita na nasambay ng Pilipino na merong mga senador na kayang tumbukin talaga kung sino ang mastermind dyan sa mga maaanumalyang flood control. Ganon yun. Ikaw talaga. Blue Ribbon Committee. It's a 576-page report, Senator. So it definitely took them a while to put this together. Did you know that the minority bloc is putting this together? And secondly, nabasa niyo na po ba? Hindi ko mabasahin eh. It's not an official report. Ginawa nila yung pang media. Di sa media nila ipalabas. Naipalabas na, ba't umiiyak ka pa? O kung pamilya lang pala, ba't umiiyak ka? Nangyakang bakalita ka. So wala po kayong balak basahin the so-called ipasok minority nila doon report? sa amendments, doon sila mag-introduce, mag-call sila from the so-called minority report nila. Doon nila ipasok sa amendments. At kung ito'y bobotohan ng majority ng members ng sa floor, kasi plenaryo na yan eh. Pag nakakuha sila ng 13 votes para may pasok yung kalang amendments, then we will adopt the amendments as part of the committee report. Because I'm also Hindi na, thinking okay na ba tayo doon? there could be some useful insights or information in there that could help you along with your own investigation, right? With the official Blue Ribbon Committee investigation. Pero, I agree, pero at the proper time, hindi ngayon. I agree. Nandun pangalan ni Martin Romualdez, hindi pwede mag-agree doon si Ping Lacson. Yung paglalabas nitong si Mary at saka yung dalawang babae na tinuro si Curly Discaya, ano lang yun? Sinima lang yun para kahit pa paano masabi niya sa committee nila, pati si Martin Romualdez, binabangga nila. Ganun lang naman yun. Pero ang contractor pa rin doon sa i-renovate na bahay, si Curly Discaya. Tsaka kung meron mga dokumento na si Curly talaga yung magiging contractor doon, mga Discaya, matagal na lumabas yan. At isasampal yan sa pagbumuka nitong si Curly Discaya ng komite nitong si Ping Lacson. Anong hindi kayo nakakuha ng, ito yung dokumento. nung binasa ko yung Pero minority... proper time for that eh. Sa amendments eh. Nung binasa ko, Sen, yung minority report, it's basically a critique ng handling ng Blue Ribbon nyo. There you go. Yeah. Yun There you yung go. focus ng minority report. No? At ayun nga, based alam mo, doon. Yeah. Ayan, si there you go. Ping! Yan si Llamas, critic, okay, pagpalagay na natin critic. Kasi critic yun eh. Kasi bakit hindi ma-implicate si Martin Romualdez? Lahat na lang ng mga inimbitahan natin, siya yung tinuturong mastermind, di ba? Talagang makikriticize ka. Ngayon, sinusugan ka na. Ngayon, sabi mo, itatapon mo sa basura yung minority committee report. Pero, yun namang inaayunan ng sinasabi ng isa sa pinakabayas na anchor sa Pilipinas ngayong mga panahon na to, na si Ronald Llamas. Nagalit sa mga kaalyado ng mga Duterte. Di ba? Sec Ronald, isa lang conclusion dito, may mga bitter eh. Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. They cannot move on. Yun lang yun eh. Wala naman masyadong bago eh. Nakalagay lang doon, dapat isama daw yung mga principals, katulad ni Saldico, ni Speaker Martin Romualdez, no? Bakit daw puro mga small fry, yung mga ganun. Kumbaga hindi bago. Pero yung pando Wala ay pa yung tayo dun direct attack sa inyo. Bakit? Yeah, nababasa ba nila yung isipan ng mga miyembro? Pag nag-drop kami ng committee report, nababasa nila isip ko na hindi ko isasama si Saldico at saka si Martin Romualdez. Hindi, si Saldico isasama mo. Pero si Martin Romualdez, sa tingin ko, ano lang yan, parang yung sinabi ni Boying Ray Mulya, kung kakasuhan man, malamang sa malamang, administrative lang. Nababasa namin nasa isip mo kasi aso ka ng mga oligarko. Ikaw naman, Ping. Dito na nga ho tayo mga kababayan, wag ho natin sayangin ang oras natin diyan sa interview na yan ni Pinky dahil ika nga wala hong lalabas na matino dyan kung puro kabalbala ng ang kanilang mga pinag-uusapan. Rumekta ho tayo dito sa interview nitong si Padulyon. Ako, isa pa tong Padulyon na to. Isa pa ho ito na ika nga aso ng mga taga Malacanang, di ba? Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Game.
Thank you very much, Prosecutor General Richard Padolion. Next, last but not the least, magbibigay ng opening statement. We have with us a crime buster and anti-corruption crusader, very well known in media. Si Mr. Ben Tulfo is President and CEO of BTAG Media Unlimited and also Divergent Concept Marketing Inc. He is a volunteer and advocate of NGO. Ang tawag doon is IPA-BTAGMO Inc. Also a crime buster involved in dangerous police operations against crime syndicates and other anomalies in society. He is unwavering in his anti-corruption advocacy. He is here to help the people ask many questions that we are angry about. He is part-time host of the weekly investigative documentary reality program BTAG Next Generation, where people can call and ask for help. Welcome, Mr. Ben Tulfo. Thank you very much. Baka nagtataka kayo na dapat kasama niyo ako. Kaya lang dito, iba ang papel na ginagampanan ko ngayon. Matagal na akong isang crime buster dahil tulad ng sinabi na ni Wilson, for the last 15 years, sumasama ako dun sa mga operasyon ng droga, carnapping, hijacking, bank robbery, sama tayo dyan. And another thing, nag-level up kami doon to look at the situation. Rekta ho tayo sa tanungang portion. Ano lang yan, pagpapapogi lang yan. Lipat na ho tayo kagad. Kasi sinunod na, isinabatas. We're batting for legislative action sa mga mambabatas, kasama natin ngayon si Toby Chanco, sa Kongreso at sa Senado, na isabatas, hindi lang formula, hindi lang programa, bagos maging polisiya, na may pananagutan pag hindi ginawa ng sino man yung pagsunod. Yun lang pong aming gustong sabihin. Kapag alertado ang mga tao, masikip ang ginagalawan ng mga taong paglalawan yung sistema. Sa Estados Unidos, may tinatawag Department of Government Efficiency. Kaya lang, para maging epesyente yung sinasabing mga public servant, may matibay na sistema. At gawin natin kabahagi ng sistema, legislate the bottom-up budgeting. Yun po ang aming gustong isulong dito. Kaya nandito po ako. Hindi po ako media. Ang sa akin na at ready na po ako rito nakaupo. Please, don't ask me anything about media because hindi yan ang aking gagampanan ngayon, an advocate and anti-crime. Thank you. Thank you very much, Mr. Ben Tulfo. First, before the media question, may mga aming padala dito. What are the... may nagsasabi dito, people are asking what is the expected timetable daw of the close, of the major, they are asking about the big fishes. Kasi maraming nakita ko sa mga text messages by the journalists, government officials promised before Christmas there will be big fishes spending Christmas in jail. What are the schedules or target schedule for jailing or at least filing of big cases for big fishes now? Anyone who wants to update or what are to be expected now? And a second question is, somebody asking here, 2 or 3 journalists, is the ICI still effective? Does it still exist now or wala na daw at present status? Sir Wilson, let me first question. No? I know and I heard also promises being made. That's why people were expectant sometime noong December that people will be jailed, na merong maghihimas rehas. No? Pero ang akin ho is I cannot be, or the department cannot be bound by the statements that are made and rush things simply because those statements were made. We still have to go through, kailangan pa rin nating dumaan dun sa proseso. At ang sinabi naman po namin is that by the start of the year,
there will be filings of cases as against various personalities. In fact, ito pong na-file na kaso ngayon sa Sandigan Bayan, itong as against Zaldico, former Congressman Zaldico, former Senator Bong Revilla, is the product of investigations na ginawa po ng Department of Justice. So, nagsimula po tayo dyan. Tinutukan po muna natin yung mga ghost projects na sinasabi nila sa First District ng Bulacan dahil sa ito po yung mas madaling tukuyin, mas madaling makita, mas madaling alamin, at mas madaling maberipika. We have 3 more cases ngayon na ghost projects din which we are expecting to be filed. I'm hoping that it will be finished within the week, no? I'm expecting it to be on my table by the end of the week. And then by next week, there will be filings as against officials of the DPWH in the First District of Bulacan. Now, there are 6 cases involving other contractors, Wawaw, Top Notch, which are undergoing preliminary investigations sa ngayon. Different stages. Bakit po? Kasi pag nag-imbestiga po ang National Bureau of Investigation, hindi naman po yan sabay-sabay na naisasampa sa amin. At hindi po yan basta pag isinampa ay agad-agad isiset natin for preliminary investigation. Ito po ay dumadaan sa evaluation. Bakit? Kasi gusto nating tiyakin na yung kaso na isasampa sa atin, yung kaso na i-conduct mo yung preliminary investigation, pag sinampa mo sa husgado, matibay, kayang tumagal at kayang lumaban at kayang makakuha ng konviksyon. Parang yung parang yung sinampang kaso dito kay kay Arnie Tevez. Ayaw po natin, madali pong magsampa ng kaso. Ang mahirap po, patunayan yung kaso. So, kailangan na ang kasong isasampa mo ay may matibay na ebidensya para matiyak mo naman na yung resultang gusto mong makukuha mo. Now, aside from those 6 cases, the timetable, siguro before the end of, by the middle of February, there will be results already. There will be either filings, either before the regional court or the Sandigan Bayan. And then we have 2 other cases for plunder. No? This time as against 2 or 3 cases against for plunder as against Senator Estrada and then again former Senator Bong Revilla, which is undergoing which will start preliminary investigation. Hopefully the subpoenas will be issued within the week. It will be set siguro before the end of the month. Okay? So sa ngayon, yan po yung mga kasong hinahawakan natin. Patungkol yan sa flood control. Maliban dyan, ang ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Bureau of Internal Revenue have filed cases as against contractors and other personalities. And there are 2 cases for tax evasion, no? 4 counts each, which have already been filed as against the spouses Diskaya. Okay? These cases have already been resolved, approved, and the information is already filed before the court with appropriate jurisdiction. Now, notwithstanding all of these cases, patuloy pa pong nangangalap kasi hindi naman po tayo nakukontento na may nasampahan ka na, tama na. Malawak po ito, napakarami pong proyekto na maaring involved dito, napakarami pong tao na binabanggit ang pangalan. Tinitingnan po yan. Kaya lamang po, sabi ko nga, hindi natin pwedeng madaliin. Kailangan po, kung nagkamali tayo, wag na nating ulitin yung pagkakamali na yon. No? Kung kailangan na maging masinop tayo sa pagkalat ng ebidensya, kahit na ito'y mga hulugang medyo tatagal ka ng konti, mas maigi na ho yun. At least natitiyak natin kung ito'y sumampa sa husgado, makakakuha tayo ng resultang gusto po natin. Thank you, Prosecutor General. Wilson, can I add? Yes, Congressman Toby Tiangco. Yes, alam ko po, naintindihan ko na dapat balansehin yung expectation ng taong bayan doon sa na siyempre yung sa taong bayan medyo nababagalan sila. On the other hand naman, siyempre ginagawa lahat ng ating law enforcement at justice departments na siguraduhin na airtight, no? But I think noong Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes, may napaka-importanting lead na nakuha doon si Senator Ping Lacson. Di ba? If we will recall, nabanggit
noon sa isa sa mga video na ni Saldi ko, na sinasabi ko, yung videos naman niya, hindi lahat totoo. Pero totoo. He mentioned a house na 30 Tamarind Road. Di ba? Minention ni Saldi ko yun, na sabi, binili ni former Speaker Martin Romualdez. Pero noong time na yun, wala. Di ba? Pero noong Senate Blue Ribbon Committee hearing nung Lunes, ang pinakamahalaga doon ay natumbok ni Senator Ping Lacson yung lead. Na ang bumili ay isang kumpanya na nagpapangalan ng Golden Pheasant Corporation. Na ang 100% stockholder ng Golden Pheasant Corporation is si Attorney Jose Raulito Enoy Paras. Na yung Jose Raulito Enoy Paras may connections talaga kay former Speaker Martin Romualdez, di ba? Hindi lang dito sa isang kumpanya, meron pang ibang mga kumpanya, no? So it is a very important, dahil na napanood ko yung interview niya kahapon, sabi niyan, sa next Senate Blue Ribbon Committee hearing, ito na iimbitahan nila, yung si Attorney Jose Raulito Enoy Paras. So napaka-importanting lead yun dahil yun ang koneksyon noong 30 Tamarind, yun ang nagdudugtong eh. Kung nandito yung 30 Tamarind, nandito si former Speaker Martin Romualdez, paano mapagdudugtong? So ngayon, unti-unti nang napagdudugtong dahil yung Jose Raulito Enoy Paras konektado kay former Speaker. So yun ang kahapon, Sinasabotahe. doon sa isang interview na napanood ko, Sinasabotahe na tayo, ipupursue Congressman. naman nila itong yung stockholder na to. So makikita na natin kung ano yung mga ano. Because he is a director in corporations connected kay former Speaker Martin Romualdez. So may link na ngayon. So yun ang lead ni Senator Ping na tutulong prosecution agencies. Thank you. May tanong for Secretary Vince. Secretary Vince, you are very workaholic. Parang wala kang tulog sa itsura ninyo. Ang tanong ng mga Ito naman si, ano yan, kaya walang tulog yan baka nag-session pa silang dalawa ni Marcos Jr. kagabi. Ibig sabihin nag-session, session ng trabaho. Ito kasing si Vince Huwag ka kasing sumingot, Vince. Kanya ka. tao, two questions ho. Di ba, you are doing all this anti-corruption effort and reforms sa DPWH. Will it affect your projects this year? Kasi some businessmen are concerned now na because of this fear of corruption and all this horrible scandal, baka mag-underspend daw ang gobyerno or is that a worry? Tapos number two daw ho, nabasa ng maraming tao, you will also file many cases. You have a list of people will you be filing also and assisting the prosecutors on your side? And number three, maraming nagtatanong sa akin, pati si Clarissa yung sabi niya pa itong, ano talagang nangyari daw kay Undersecretary, the one who fell sa Baguio, the one who died. Kasi there are many speculations about what really happened daw. Some people claim that claims ba everywhere sa social media. Some saying that she died, suicide daw, murder daw. Somebody said nasa Europe, South America daw. What is the real? Baka you have more news than all of us here. Sorry for the questions. Marami. No, it's okay po. Your work. Hindi. Isa-isahin ko yung, una po, no? Pagsasamahin ko na yung pagpa-file ng kaso at saka po namin. Clarissa. Kahit na dalawang magkahiwalay na bagay yon, yun eh. Kasi ding mag-business as usual at magtrabaho kung walang klarong mananagot dito sa napakagrabing pagnanakaw na nangyari. Isiniwalat mismo ng ating si PBBM mo mismo, kami ni Kong Toby, nandun kami noon sa Batasan, sa Sona, nung sinabi niya yung mahiya naman kayo. So, una-una dun sa pananagot, tuloy-tuloy po ang aming trabaho kasama ang Office of the Ombudsman, kasama ng DOJ, kasama ng ICI.
No, tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan humihinto since nung ako po mismo ay umupo sa DPWH nung September last year. No? In fact, yung mga kaso ngayon, yan po pagtutulungan ng DPWH, ng DOJ, ng NBI, ng ICI, at ng Office of the Ombudsman. Nung Martes lang po ng umaga, ako po ay nagtestigo dun sa unang kasong final laban kay former Congressman Zaldico. No, yung project sa Oriental Mindoro, no, na grabing substandard, no, yung sheet pile na binaon nila, imbes na 12 meters na nasa plano, 3 meters lang. At dahil nga doon, kitang-kita, isang ulan lang, nasira kagad yung tinayo ng SunWest doon sa Mindoro. So, ako po yung nagtistigo sa Sandigan Bayan na. So, sabi nga po ni PG, na kailangan magtiwala tayo sa proseso. No, may proseso tayo, talagang pinipilit na pabilisin dahil lahat naman tayo galit, lahat tayo naiinip. Pero kailangan siguraduhin na yung ebidensya matibay. Para pagka natapos na yung trial, yung kaso, makakasiguro tayong makukonvict yung mga dapat managot. No? So, yun ang pinaka-importante. At nagsimula na yun. Nagtistigo po ako nung Tuesday. Tingin ko, marami pa akong ganong gagawin sa mga susunod dahil lahat naman po ng kaso base din sa mga iba't ibang mga dokumento na galing sa department, sa DPWH. No? Mukhang ang susunod kung pupuntahan yung Regional Trial Court sa Lapu-Lapu. Yung kaso sa Davao Occidental Ghost Project against Sara Diskaya et al. No? So, dahil po ang DPWH po mismo ang complainant doon. So, tuloy-tuloy po yan. Wala pong tigil yan. No? At ang aming coordination sa DOJ, sa Ombudsman, tuloy-tuloy. So, hindi po tayo pwedeng uminto dyan kasi ang kabigin-bigin po, wherever the evidence, kahit na sino pa yan, kahit kaalyado niya, kahit kaibigan niya, kahit kamag-anak niya, no, kailangan yan tuloy-tuloy ang pananagot. Kailangan ngang base sa ebidensya. Kasama dyan, yung totoong yung regular na trabaho ng DPWH, which is yung pagsasayos ng infrastructure. Ngayong umaga, nanggaling lang ako sa Araneta Avenue, in-inspect natin yung malapit ng matapos na drainage rehabilitation. Kasi alam niyo naman sa Araneta Avenue, Sir Wilson, Sir Ben, grabe ang baha dyan. Lampas tao baha dyan. Parati yan noon pa. No? So, more than double natin yung capacity ng mga drainage, pinalaki natin. And i-extend natin yung drainage all the way to the San Juan River sa may A. Rodriguez. So lahat yan, ang commitment natin matatapos. Sinimulan yan nung September of last year and matatapos na yan yung sa Araneta by mid-February and yung connection hanggang A. Rodriguez papuntang San Juan River matatapos na rin before the rainy season ng Mayo. Kasi yan ang kabilin-bilinan ng Pangulo. Let's take advantage nitong tagtuyo para lahat ng pwede nating maayos, lalo na yung mga flood mitigation natin, kahit na wala tayong budget for new flood control this year, lahat ng ongoing at lahat ng declogging ng mga drainage, lahat ng dredging ng mga waterways, lahat ng paglilinis ng mga basura sa mga estero, kailangan tuloy-tuloy yan. Lalo na ngayon bago magtag-ulan. So ginagawa yan hindi lang sa Metro Manila, ginagawa na natin yan sa Cebu, sa Bacolod, mag-launch tayo sa Rojas City, mag-launch tayo sa Carao, at sa iba pang parte, pati sa Cotabato sa Mindanao. So, po ang trabaho. And last na lang nasasabihin ko about that is, while totoo na halos nangarap ang budget ng DPWH ngayong taon, it is the lowest budget of the DPWH since 2019, since before COVID. No, roughly about 5% ng original budget ng DPWH nawala at linipat sa mga importanteng mga serbisyo. Kahit na ganon, ang sabi ng Pangulo sa kanyang budget message, it's not just about yung dami ng laki ng budget, it's about spending the budget wisely.
Ang ibig sabihin ng Pangulo doon, to paraphrase him, basta hindi na nakawin ng pera at talagang gagamitin sa project para sa tao, kahit na mababa pa yung budget, okay lang yon. And yon ang gagawin natin this year and moving forward. Yun lang po, Sir Wilson. Thank you. Ay, yun, kahit a short, yun namatay na Sorry. Q6, sorry Alam mo, Maraming nagtatanong eh. alam ko, this day and age, madaming conspiracy Yes, theories and madami. Fight. Well, we have to trust our law enforcement agencies. The CIDG, the NBI have already made conclusive statements based on their reports and based on the evidence that they have gathered that the unfortunate incident in Baguio involving the late former Undersecretary Cathy Cabral, for all indications, was a suicide. So, ano lang, no? Nakakatawa lang, pero Kilala niya. magtiwala po tayo sa ating mga law enforcement agencies, no? But in fact, pati si Mayor Benji Magalong, o alam niyo naman, dating chief ng CIDG yan, yun din ang kanyang naging conclusion. Siya yung isa sa mga unang nandun sa scene dahil jurisdiction niya yan, no, sa area niya yan. At lahat sila unanimous sa kanilang report. So, dapat magtiwala tayo sa ating law enforcement and investigation agencies. Secretary Vince. May tanong naman dito kay Mr. Ben Tulfo, since you are anti-corruption crusader. Maraming tatanong